Nandito na kami sa England at nanunuluyan kami ngayon dito sa hotel na pag-aari ng pinsan kong si Harold. Balita ko rin ay dito nanunuluyan si Hendrix. Kasama ko si Colleen sa presidential suite na nakareserba sa akin. Ang mga kasama naman namin ay nasa kabilang mga silid lang din at hindi naman nalalayo sa amin. Ang tinutuluyan kong silid ngayon ay eksklusibo lamang para sa isang Harold Devant. Pero dahil ako si Felix, walang eksklusibo para sa akin. Ang ganda naman ng suite ni Harold. Hindi ba magagalit iyon? Ni Colleen. Hindi ko naman siya pinapansin dahil busy akong nakatanaw sa napakagandang tanawin na nakikita ko mula sa napakalaking glass wall. Ang glass wall na ito ng suite ni Harold ay bulletproof, kaya dito ko gustong kasama si Colleen. Kung may magtatangkaman ay wala silang kaalam-alam na isa itong bulletproof glass. Magsawa sila hanggat gusto nila pero hindi nila iyon mabubutas ng kahit na anong bala nila. Basta huwag lang bazooka. Kumain muna tayo. Kanina pa ako nagugutom at sigurado akong gutom na rin sila, Olga. Meron bang Chinese food dito? Kasi gusto kong kumain ng beef bulgogi. Alam mo ba na kapag tunay na Chinese ang chef na isang Chinese restaurant ay maglalaway ka sa sarap ng bulgogi nila? Anya, tahimik lamang ako at hindi ko pa rin siya kinikibo. Hinihintay ko pa kasi ang pangako niya na mamasahihin niya si Nonoy ko. Kanina pa kami dito, daldal lang siya ng daldal pero ang pangako niya hanggang ngayon ay hinihintay ko pa rin. Kapag nakahanap tayo ng Chinese restaurant, magta-take home ako ng beef bulgogi. Mild lang, ayoko na masyadong anghang. Dagdag niya pang ani. Binuksan niya ang kanyang maleta at inilabas ang lahat ng dala niyang damit. Napakunot ako ng noo dahil ngayon ko lang napansin kung gaano karami ang dala niyang gamit. Isa-isa niyang hinangor ang mga damit niya at pagkatapos ay sununod naman niyang aking mga damit at gamit. Pinapanood ko lang siya sa mga ginagawa niya. Tumunog naman ang telepono ko at nang makita ko na ang ama ko ang tumatawag sa akin ay napamura ko ng malakas. Napatingin naman sa akin si Colleen at agad akong tumalikod. Sinagot ko ang tawag ng aking ama. Alam kong magagalit ito sa akin dahil taliwas sa ipinag-uutos niya ang nangyari. Ang tigas naman kasi ng ulo ng babaeng pakakasalan ko. Hindi ba kabilin-bilinan ko sa iyo na 3 lang ang isasama mo? Ano nangyari ha, Felix? Ani ng aking ama. Nararamdaman ko ang frustration sa bawat salitang binibitawan niya. Lumangon ako sa likod ko at tiningnan ko si Colleen pero mukhang nasa banyo na ito at naliligo. Kasi naman, pinagbantaan ako na hindi na daw niya ako pakakasalan. Anong gusto niyong gawin ko? Hayaan ko lang? Hindi naman ako papayag na hindi matuloy ang kasal namin, Dad. Alam naman niyo kung paano ako mabaliw sa kanya, hindi ba? Sagot ko sa kanya. Naniwala ka naman sa kanya. Ginagawa niya iyon upang mapasunod ka. Ikaw naman bahagang buntot pagdating sa kanya. Kaya yan ang nangyayari. Nagagawa ka niyang pasunurin sa lahat ng gusto niya. Felix, alam mong hindi pwede ang ganoon. Huwag kang padadaig sa mga gusto niya dahil isa kang kapo-day copy. Nagkakaintindihan ba tayo, ha? Kapag naulit ito, pababalikin ko ang lolo mo sa pwesto niya at pabababain kita. Nagkakaintindihan ba tayo, ha? Galit na ani ng aking ama kaya napasabunot na ako sa aking buhok. Don't worry, Dad. It won't happen again. Ani ko at binabaan na agad ako ng aking ama ng telepono. Ngayon lang ulit nagalit sa akin ng aking ama. Ang gusto ko sa niya kung ano ang plano, yun ang masusunod. Pero dahil nga hindi ko makontrol kanina si Colleen, nagawa ko na siyang isama. Pero tama naman ang aking ama. Kailangan kong umakto bilang isang leader nila kahit si Colleen pa ang kaharap ko. Mukhang napagalitan ka yata. Sorry ha, dapat hindi ko na lang ipinilit. Anya, hindi pa rin ako kumikibo dahil hindi mawala ang sinabi sa akin ng aking ama. Alam kong magagalit siya sa ginawa ko. Sasabihin ko naman sana sa kanya na unahan niya lang ako sa pagtawag. Huwag ka na magalit sa akin. Promise, hindi na talaga ito mauulit. Hindi na ako magpapakas-spoiled brat sa harapan mo. Anya, tumango lamang ako at nagtungo na ako ng banyo. Masakit ang ulo ko kaya ililigo ko muna ito upang mabawasan ang sakit ng ulo ko. Habang naliligo ka, pupuntahan ko lang muna sandali sa Olga. Anya, kaya tumango lang ako at isinara ko na ang pintuan ng banyo. Halos 30 minuto ang ginugol ko sa banyo. Nagbabad lang naman ako sa napakalaking jacuzzi ni Harold. Ibang klase din ang suite niya. Doble ang laki sa mga suite na napasok ko na. Paglabas ko ng banyo ay wala pa din si Colleen. Nagbihis na agad ako at tiningnan ko ang telepono ko na nakapatong sa kama. Natuwa ako nang mabasa ko ang mga mensahe sa akin ni Harold. Damn you! Answer my call! God damn it, Felix! Get out of my suite! Felix! Pagbalik mo dito, sunod na ang Devant state mo. Tandaan mo yan. Okay, fine. Just answer my call, pinsan.
Dahil sa mga nabasa ko ay panay ang tawa ko ng malakas. Napapailing na lamang ako sa pinsan kong iyon. Pagdating sa mga private na pag-aari niya ay ayaw na ayaw talaga niya na may nakikialam o may nakakapasok man lang. Binuksan ko ang walk-in closet niya at napasipol ako sa mga nakahanger na kasuotan niya. Ang lahat ng nandirito ay hindi basta-basta, mabibili kung saan lang. Lahat ay may mamahaling pangalan na hindi maliit na halaga lamang ang presyo. Magkasing katawan kami ni Harold. Magkakasing tangka din kaming magpinsan kaya napangisi ako nang kinuha ko ang isa sa kanyang three-piece suit. Isinukat ko ito at, Dom, ang astig kong tingnan. Tinawagan ko agad si Harold na suot ko ang suit niya. Gusto kong makita kung ano magiging reaksyon niya sa oras na makita niyang pinakaalaman ko ang mga gamit niya. Isa sa ugali niya na masinop sa gamit at masalan. Ayaw niya na may ibang tawang natutulog sa kama niya. Ayaw niya na may nagsusuot ng damit niya at gumagalaw ng mga pag-aari niya. Finally, kanina pa kita What the hell? Is that my Alexander Ramosa Vanquish bespoke suit? Malakas na tawa ang pinakawalan ko at hinagod ko pa ng aking palad ang napaka-komportabling suit na suot ko. Bagay pala sa akin ito. Magkano nga ang halaga nito sa peso? 5 million pesos, am I right? Ani ko habang nalalaki naman ang mga mata ng pinsan ko at nagwawala na dahil sa sobrang galit. Tawa lamang ako ng tawa sa reaksyon niya. Para siyang bata na inagawa ng paborito niyang candy. Kapag hindi mo yan hinubad, magpapadala ko ng larawan kay Colleen at ipapakita ko sa kanya ang larawan mo kasamang anak ng dating katulong niyo sa asyenda. Huwag mo akong subukan, Felix, dahil sisiguraduhin ko sa iyo na mas worth it ang halaka ko kaysa sa pang-asar mo sa akin ngayon. Natahimik akong bigla. Siya naman ngayon ang humahalaka kaya binitawan ko na ang telepono ko at hinubad ko isa-isa ang suit ng tarantadong iyon. Ano kayang larawan na tinutukoy niya? Ang naalala ko lang naman ay nagkita kami ni Betty sa isang mall pero wala naman kaming ginawa. Nagkamustahan lang naman kami. Kinuha kong muli ang aking telepono nang makapagbihis na ako. Kapag may ginalaw kang gamit ko dyan, tingnan mong mangyayari. Anya, sabay ngisi ng malaki. Pinagmumura ko siya pero tawa siya ng tawa ngayon. Ang gago ay nakakuha ng bala laban sa akin. Kailangan ko malaman kung ano sinasabi niyang larawan. Wala naman ako maisip na masamang ginawa ko. Ayoko lang na makita iyon ni Colleen dahil aaminin ko na medyo makitid ang pag-iisip niya ngayon dahil bata pa kumpara naman sa akin na matured ng mag-isip. Nahiga ako sa kama. Inangat-angat ko pa ang katawan ko dahil nagugustuhan ko kung gaano ito kakomportable sa katawan ko. Napapikit ako dahil nakaramdam ako ng pagod. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan ng room kaya sigurado akong si Colleen na ito. Nararamdaman ko ang presensya niya. Naamoy ko rin ang mabango niyang perfume pero hindi ko pa rin idinidilat ang aking mga mata. Kanina ko pa siya hindi pinapansin dahil hindi niya tinupad ang pangako niya sa akin. 2 galit na tao na nga ang hinarap ko dahil sa pagsama ko sa kanya dito. Naramdaman ko ang paglundo ng kama pero nakapikit pa rin ako. Naramdaman ko ang kamay na biglang humagod kay nunoy ko kaya napangiti ako at idinilat ko ang isang mata ko. Ganoon na lang ang gulat ko nang makitang wala na siyang kahit na anong saplot. Malaking ngiti ang sumilay sa aking labi lalo na nang ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng aking suot na short. Napapikit ako nang magsimula na nga niyang masahihin ang aking alaga. Dahil sa intense ng kaganapan sa pagitan namin dalawa, ni Colleen ay nasira at naputol ang paa ng kama ni Harold. Baby, lagot ka kay Harold. Parang hindi mo kilala ang pinsan mong iyon. Ani ng mahal ko kaya natigilan ako. Bigla ko naalala ang mga sinabi niya sa akin kanina tungkol sa larawan pero wala naman talaga akong ginagawang masama kaya bahala siya. Pero sa isang banda ay nag-aalala pa rin ako dahil seloso si Colleen. As in sobrang selosa. Hayaan mo siya. Kahit gaano kamahal ang kamang gagamitin natin, walang makakatalo sa pagiging halimaw ko sa kama. Alam mo yan, mahal ko. Ani ko at muli akong pumatong sa kanya. Magrereklamo pa sana siya pero siniil ko na siya ng halik at muli akong gumalaw. Nagising ako sa ingay na naririnig ko. Idinilat ko ang aking mga mata pero wala naman tao at nakasara ang pintuan ng silid. Wala na din si Colleen kaya mabilis akong bumangon at nagbihis. Nakatulog pala ako sa sahig at ngayon ay nakakaramdam ako ng matinding gutom. Paglabas ko ng silid ay inabutan ko lahat ng kaibigan ko at mga kaibigan ni Colleen sa living area. Anong ginagawa niyo dito? Ani ko. Kanina pa kami nagugutom. Kanina kapag ginigising ni Princess Ellie pero tulog mantika ka. Sinira mong kama ni Harold.
Humanda ka pag uwi natin dahil sigurado magkakagulo kayong dalawa. Kilala mo naman yun pagdating sa mga gamit niya. Grabe kayong dalawa. Ano bang ginagawa niyo at nawawasak niyo ang kama, ha? Naiiling na ani Henry. Tawa naman sila ng tawa at ang mahal ko naman ay biglang sunub-sub ang mukha sa dibdib ko. Anong sabihin na sinilip mo ako sa salid? Henry, wala akong saplot kanina, gago ka. Ani ko at masamang tingin ang pinukol ko sa kanya. Parang hindi tayo sabay na naliligo ng hubo noon. Hindi ka mag-isa noon dahil apat tayo, baka nakakalimutan mo. Wika niya na ikinatawa ko ng mahina. Napaangat naman ang mukha ni Colleen at tiningnan ako. Bata pa kami noon. Kapag nasa asyenda kami, pumupunta kami ng falls. Naliligo kami ng hubot-tubad noon. Apat kami at nakita na namin kung kanino ang pinakamaliit. Ani ko na ikinatawa ni Henry. Meron ba? Puro higanteng bulate ang natatandaan ko. Apat na higanteng bulate. Wika ni Henry sabay tawa ng malakas kaya nauwi kami sa masayang pagbibiruan. Magbibihis lang ako. Gusto ng mahal ko na kumain sa isang Chinese restaurant kaya magtanong na kayo kung saan may sikat na Chinese restaurant dito. Wika ko at bumalik ako sa silid upang magbihis. Hindi naman nagtagal ay palabas na kami ng hotel. May nakapagsabi na may sikat na Chinese restaurant sa downtown ng Bedford kaya doon kami pupunta ngayon. Namimiss ko na rin na kumain ng Chinese food at totoo ang sinabi ng mahal ko. Kapag Chinese ang chef, sobrang sarap ng bulgogi nila. Talagang hahanap-hanapin mo ang lasa na hindi mo makita sa ibang Chinese restaurant. Nakarating kami sa sinasabi nilang restaurant. Totoo ngang ambience pa lang ay sulit na. Napakaganda at malaki ang restaurant pero mukhang puno na yata. Puno na yata? Sa dami natin hindi tayo kakasya dyan kahit may available pa. Wika ko. Nakita ko ang paglungkot ng mukha ng mahal ko kaya tumingin ako sa paligid. Wala akong mahanap na ibang Asian restaurant at kung meron man, hindi naman ako sigurado kung magugustuhan ni Colleen na kumain dito. Bro, hindi ba sa trends yun? Ani Simon kaya napalingon ako sa direksyon na itinuturo ni Simon. Taga-England sa trends. Hawak niya ang lugar na ito kaya napangiti ako at tinakbo ko ang pagitan namin. Sigurado ako matutulungan niya akong makahanap ng isang sikat na Chinese restaurant. Dude, butit nakita ka namin dito. Ani ko na ikinagulat niya. Napakunot naman ang noo ko dahil para siyang nakakita ng multo. Tanitigan niya ng masama si Henry na ipinagtataka ko dahil huli namin pagkikita ay nagkaayos na sila. Ikaw pala, anong ginagawa niyo dito? Anya, hindi mawala ang kunot ng noo ko dahil hindi niya inaalis ang masamang tingin sa pinsan ko. May aayusin kami problema dito pero hindi yun ang dahilan kung bakit kita nilapitan. Wika ko. Tumingin siya sa paligid. Nakikita ko ang kanyang mga paa na tila ba hindi siya mapalagay. Muli siyang lumingon na parang may itinatago sa akin kaya hinawakan ko siya sa balikat. Okay ka lang ba? Ani ko. Tumingin siya sa akin at tumango. Tinanong ko sa kanya kung may alam ba siyang isang sikat na Chinese restaurant dahil yun ang gustong kainan ng mahal ko. Uptown Bedford. Iisa lang dito sa downtown. Halika kayo at sasamahan ko kayo. Doon din naman ang punta ko. Anya sabay tingin ulit sa paligid niya. May kasama ka ba? May hinihintay ka ba dahil kanina ka palingon ng lingon sa paligid mo? Wika ko. Naglapitan naman ang marami niyang tauhan kaya muli siyang nagsalita. Nandiyan lang pala kayo. Kanina pa kayo hinahanap. Nasaan si Caro? Anya at lumapit naman si Caro sa amin. Bro, sabi ko na nga ba't ikaw nakikita ko mula sa malayo? Anya at binigyan ako ng bro hug. Magkaibigan kami ni Caro pero hindi naman ganoong ka-close. Bata pa lang kasi kami noon hanggang high school ay magkaklase na kami. Nagkahiwalay lang kami noong college na ako dahil sa Milan na ako nagkolehiyo at siya naman ay dito sa England. Nasaan ang high-ranking members mo? Ani ko, nandyan lang sila sa paligid. Huwag ka mag-alala at hawak ko ang lugar na ito kaya wala magtatangka sa akin. Anya kaya tumangulang ako. Kinuha ko ang kamay ni Colleen at ngumiti ako kay Trance. Don't tell me, siya na yan. Anya kaya tumangulang ako. Hindi ko naman ipinakilala sa mahal ko sa Trance. Wala kami sa tamang lugar upang ipakilala ko sila sa isa't isa. Hindi ba't kasintahan ka ni Ama? Ang dating yaya ng mga anak ko? Ani Henry. Wala na kami. Nakipag-iwalay siya sa akin. At pwede ba? Ayoko siyang pag-usapan. Ani Trance at muling tinitigan ng masama si Henry. May alam ka ba kung nasaan si Ama? Kailangan ko kasi siyang makausap tungkol sa kaibigan niya. Kung may alam ka baka... Hindi na niya pinatapos pang sasabihin ng pinsan ko at nagsalita siya agad. Wala akong alam. Ang alam ko lang taga Mindoro siya. Baka umuwi doon. Ang alam ko may kasama siyang umalis. Hindi ko kilala kung sino.
Anya at sa ibang direksyon na siya nakatingin. Hindi na rin kumibo pa si Henry dahil maging siya'y napapansin niya ang kakaibang ugali na ipinapakita sa kanya ni Trance. Sinamahan niya kami sa Bedford Uptown at pagdating nga namin ay may mga sikat na Chinese restaurant nga dito. Inaya ko silang sumama sa amin pero tumanggi sila dahil may lalakarin pa daw sila. May itinatago sa akin sa Trance at yun ang aalamin ko. Nakita ko ang takot sa mukha niya kanina nang makita niya ako. Nakikita ko rin ang matinding galit na ipinupukol niya kay Henry. Nakita mo ba kung paano niya ako titigan kanina? Nakita mo ba ang galit sa kanyang mga mata? Saan ang gagaling iyon? Sa tingin ko ay may malaking galit sa akin na lalaking iyon nang hindi ko alam kung ano. Huling pagharap naman namin ay okay na kami. Ani Henry, ako man ay nagtataka dahil kung tutuusin ay wala naman dahilan upang magalit siya sa pinsan ko. May kung ano itinatago sa amin sa Trance at kailangan ko iyong malaman. Nakita ko ang matinding pangamba niya nang makita niya kami kanina. Huwag mo nalang pansinin at baka may problema lang iyon. Ani ko, problema? Baka sa akin may problema. Gago siya, hindi ako susubukan dahil kahit leader siya ng organisasyon ay kayang-kaya ko siyang palamunin ng bala. Galit na ani Henry. Hayaan mo na ang taong iyon, baka naiinis lang dahil mas gwapo ka. Ani Lian sabay tawa ng malakas kaya napapailing na lamang ako sa mga kaharap ko na puro kalokohan ang nasa utak. Pagbalik natin ng Pilipinas, pupunta tayo ng Mindoro. Hahalugugin natin ang lugar na iyon, mahanap lang natin ang Emma na iyon. Narinig mo naman sinabi ni Trance, hindi ba? May kasama si Emma at nakakasiguro ako na si Jane at si Jessica ang kasama niya. Ngayong alam ko na maaaring nasa Mindoro lang sila ay hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Pagkatapos natin dito, tutuloy tayo sa Mindoro. Ani Henry, sasama ko dahil iuuwi ko si Jessica. Ani naman ni James. Iba naman ang tumatakbo sa utak ko. Hindi ko alam kung bakit may duda ako sa sinabi ni Trance. Pero aalamin kong mag-isa. May hinala akong nararamdaman at pag nagkataon na tamang hinala ko, mukhang mas mahihirapan si Henry. Bakit ka ba nakangising mag-isa? May naisip ko bang ibang babae? Hoy Felix, huwag mo susubukan dahil sa oras na mahuli kita, putol niyang ipinagmamalaki mong higante bulate mo. Galit na ani ng mahal ko. Niyakap ko agad siya at tumawa ako ng malakas. Ano bang pinagsasasabi ng mahal ko? Selosa talaga. Baby, mula nang makilala kita kahit dulo ng buhok na ibang babae, hindi ko na hinawakan pa dahil sa'yo lang ako. Ani ko. Tumayo naman si Lian at biglang isinaklob sa pagmumukha ko ang mahaba at kulot niyang buhok kaya tumakip ito sa buong mukha ko na ikinagulat ko. Tom, are you dumb insane? Galit kong ani na ikinatawa na nilang lahat, maging ng mahal ko. Umorder na nga tayo, puro kayo kalokohan. Ani Henry. Ako naman ay pinupunasan ko ang mukha ko dahil naiinis ako kay Lian. Masama ko siyang tinitigan pero siya naman ay nag-flying kiss pa sa akin. Huwag ka nang mainis, parang hindi mo naman kilala yung mga kaibigan mo. Natatawang ani ng mahal ko. Hindi na ako kumibo pero maya't maya ay tinititigan ko ng masama si Lian. Nakakapiko ng babaeng ito. Halos kami na yata ang umuko pa ng restaurant dahil bawat lingon ko ay mga tauhan at kaibigan namin ang nakikita ko. Dumating naman ang mga pagkaing in-order namin. Lahat yata ng putahe sa menu ay nasa harapan na namin kaya nagkakatawanan kami. Masaya kaming kumain at panay ang lingon ko sa pintuan. Pakiramdam ko kasi ay may mga matang nakatingin sa amin. Mula sa malayo ay may natanaw akong isang bulto ng tao na nakakubli sa gilid ng isang establishment. Napangiti ako at ibinuka ko na ng malaki ang bibig ko at sinubo ko ang pagkain. Isang ngisi ang hindi mawala sa labi ko. Napapatingin ako kay Henry at nakikita ko na naiirita na siya. May problema ka ba sa akin? Kanina mo pa ako tinititigan. Anya at muntik pa akong batuhin ng kutsara. Wala naman. May naiisip lang ako pero hindi naman importante. Tapusin na natin pagkain at pagkatapos ay pupuntahan na natin sa Harold sa kulungan. Ilalabas natin siya mamaya kapag napiyansahan ko na. Kakausapin din natin ang judge upang iurong na niya ang demanda. Kapag tumanggi, alam niyo na ang gagawin niyo. Ani ko. Pakakainin na bala? Ani Olga na ikinakunot ng noo ko. The hell? Of course not. Tatakutin lang nila para iurong ang demanda. Saan mo naman nakuha yung pakakainin ng bala? Baby, ano bang itinuro mo dyan sa mga kaibigan mo ha? Ani ko. Natawa naman sila at niyakap ako ng aking mahal. Minibiro ka lang nila? Grabe ka naman mahal. Ani ko Lynn, napapailing na lamang ako. Hindi ko alam kung nagbibiro nga lang ba ang kaibigan niya o talagang palaban na ito. Okay naman sa akin iyon pero hindi kami pumapatay basta-basta ng tao. Halang lang ang mga kaluluwa at mga kumakalaban sa amin ang tinitira namin.
Tinapos na namin ang aming pagkain. After kasi nito ay pupuntahan pa namin si Harold bago kami makapag-usap sa judge na iyon. Pero sa tingin ko naman ay mapapadali ang pag-uusap dahil kilalang kilala ako ng judge na kinalaban ng gagong si Harold. Kaya nga akong ipinadala ng aking ama dahil alam niya na madali ko makakausap ang tukmol na iyon. Pagkatapos namin kumain ay umalis na din agad kami. 15 minuto lang ay nakarating din agad kami at katulad nga ng inaasahan namin ay bailable naman ang kaso niya. Matapos ayusin ng abogado ko ang lahat ng dapat ayusin ay nakalabas na rin si Harold. Gago ka, Harold. Huwag mong ipangalandakan ang pagmamukha mo niyan sa lahat ng tabloids at sa social media dahil kapag ako napuno sa iyo, pasasabugin kong ulo mo. Galit na ani Henry. Kaya mo? Sige nga. Tingnan ko ako talagang kaya mo kong saktan. Bakit ka ba kasi nandirito ha? Sabi sa akin ay si Felix ang susundo sa akin. Bakit ka nandirito? Ani Harold. Napapailing na lamang si Henry at itinulak na niya papasok ng sasakyan si Harold. At ang next destination namin ay sa hotel na muna. Kala ko ba pupunta muna tayo sa judge? Puntahan na natin para makauwi na tayo. Ani Henry. Bukas na lang na maaga. Ipapasyal ko pang mahal ko sa lugar na ito dahil ngayon pa lang siya nakakatuntong ng England. Ani ko at inakbayan ko na ang mahal ko. Atat nang pumunta si Henry sa Mindoro. Tingnan nga namin kung may makikita nga kaming Emma at Jean sa lugar na iyon. Colin's person over voice. May hindi sinasabi sa akin si Felix. Nararamdaman ko dahil 3 araw na kami dito sa England pero ayaw pa rin niyang makapag-usap doon sa judge na tinutukoy nila. Parang ayaw pa niyang umuwi at laging ako ang dinadahilan niya, samantalang kagabi lang ay kinausap ko siya na umuwi na kami. Kahapon ay umalis siyang mag-isa. Hindi ako nakagawa ng paraan upang masundan siya dahil hindi ako handa pero ngayon ay handa ako kung sakaling muli siyang aalis. Kapag nalaman ko na kaya kami nandirito ay dahil sa babae, sisiguraduhin ko sa kanya na puputulin ko ang kaligayahan niya. Gagawin kong tinadtad ang ipinagmamalaki niyang higanteng bulate at ipapakain ko sa buhaya. Bakit pa mukhang kanina ka pa naiinis? May problema ka ba? Nag-away ba kayo ni Felix? Ani Olga. Hindi pa, pero malapit na. Ani ko. Nakatitig lamang sila sa akin. Kilala naman nila ako kapag nagsaselos ako. Hindi ko lang maunawaan kung bakit hindi pa niya inaasikaso ang dapat niyang gawin dito para makauwi na kami. Babe, aalis muna ako. Dito lang kayo at may asikasuhin lang ako. Anya, napaangat ako ng ulo. Simple lang ang suot dito. Naka-coat at blue jeans lang at may suot na baseball cap. Parang pupunta lang sa supermarket. Saan ka pupunta? Kakausapin mo na ba yung judge para makauwi na tayo? Ani ko. Nope, not yet, sweetheart. Baka bukas ko na lang siya kausapin. May kailangan akong asikasuhin ngayon. Importante ito pero huwag ka mag-alala dahil babalik din ako agad. Kayo naman, Henry, huwag ninyong iwanan ng tingin sa Colin. Bantayan niyo siya hanggat hindi pa ako nakakabalik. Anya na ikinagulat ko. Hindi ka magsasama ng kahit na sino? Saan ka ba talaga pupunta at kailangan na mag-isa ka lang, ha? Gulat kong tanong. Umiling lamang siya at tumalik na sa akin. Muli siyang nagbilin sa mga kaibigan na tauhan niya at pagkatapos ay umalis na din agad siya. Henry, hindi niyo ba siya susundan? Hahayaan na lang ba ninyo siyang mag-isa? Ani ko. Naupo lamang si Henry sa sofa at itinaas pa niya ang kanyang mga paa. Hindi ko alam kung bakit hinahayaan nilang lumakad mag-isa si Felix. Hindi ko rin alam kung ano ba yung importanteng sinasabi niya. Ang alam ko lang naman na importanteng dahilan kung bakit kami nandirito ay dahil kay Harold at si Judge na iyon. Bakit ngayon ay tila ba may iba pa siyang ginagawang milagro? Muli akong tumingin kay Henry dahil hindi niya sinagot ang sinabi ko. Henry, hindi ba niyo siya susundan? Paano kung may mangyaring hindi maganda sa kanya dito? Nag-aalala kong ani. Nope. Matanda na yan at alam na niyang ginagawa niya. Kapag sinabi niyang dito lang tayo, ibig sabihin walang susunod sa kanya. Kapag sinuway ang inuutos niya, malaking gulo mangyayari. Makinig ka na lang at huwag ka ng marami pang tanong. Wika niya. Napakunot naman ang noo ko at nagsalubong ang 2 kilay ko dahil sa tinuran niya. Nakakainis talaga ang pinsan ni Felix kaya nakakarma dahil ang pangit ng ugali. Tumayo ako, tumingin ako sa glass wall at tumingin ako sa ibaba. Pilit kong inaaninag kung matatanaw ko ba sa Felix pero hindi ko naman na siya makita. Malakas na tawa naman ang pinakawala ni Henry kaya sa inis ko'y tinapunan ko siya ng matalim na tingin. Kanina pa ito, nakakainis na talaga. Hindi mo siya makikita dyan, Princess Ellie. Camouflage si Felix kapag mag-isa lang siyang lumalakad. Nasa harapan mo na hindi mo pa nakikita. Ganoon siya katalino at kahusay.
Ani Henry na sinugundahan ng mga kaibigan niya. Kaya nga kinatatakutan ng isang King Venom ng mga kalaban dahil sa husay niya. Huwag kang mag-alala sa kanya dahil alam niyang ginagawa niya. Walang mangyayari masama sa kanya dahil wala namang nakakakilala kung sino ang tunay na King Venom. Ang pagkakaalam nga ng mga kalaban, kaming lahat na kasama mo ibantay mo lamang, maging si Felix. Kaya nga yan madalas pagalitan ng kanyang ama kapag lumalabas siya ng public place na kasama ka dahil masyado siya kung pumulupod sa iyo. Baka dahil sa ginagawa niya ay matunugan na kalaban na siya si King Venom. Dagdag na ani pa ni Henry. Kaya nga ako na laging umiiwas kapag nasa public place. Nasabi na sa akin yan nila daddy. Minsan lang talaga madagas ang ulo ni Felix. Parang hindi niyo kilala ang mukong na iyo. Ani ko at napapailing na lang ako. Kaya nga dito ka lang, hayaan mo siyang mag-isa. Mas okay nga na nagsosolo siya kung minsan na hindi ka kasama para hindi kayo masyadong pansinin. Kinausap na nga iyan ng lolo niya na dumistansya muna sa iyo kapag nasa public place. Minsan nagagawa naman niya pero madalas hindi makatiis. Takot kasing masingitan. Ani Henry sabay tawa ng mahina. Tayo ngayon na magkakasama dito. Naririnig mo ang mga sinasabi ni Henry. Dapat kapag nakikita mo sa Felix na masyadong nakapulupot, ikaw na din ang umiwas. Mahirap matambangan at pag-initan si Felix kapag nakahalata ang mga kalaban. Baka masalisihan tayo at maunahan nila si Felix. Hindi sa lahat ng oras makakaiwas iyon sa bala ng baril. Ani naman ni Troy. Napatingin ako sa kanya dahil hindi naman siya madalas makisalo sa mga usapan para siyang may sariling mundo. Tama si Troy. Umiwas ka din kay Felix lalo na sa public place. Hindi kasi natin alam kung kailan nagmamatsyag ang mga kalaban. Ani naman ni John. Napabuntong hininga ako at kinuha ko ang aking bag. Napatingin naman silang lahat sa akin at napatayo pa si Henry. Saan ka pupunta? Tanong ni Sylvia. Naglakad akong papalapit ng pintuan saka ko sinagot ang pinsan ko. Susundan ko si Felix. May ginagawa siyang kalokohan na kailangan ko malaman. Inis kong ani pero pinigilan ako ni Henry kaya sa inis ko ay umigkas ang kamao ko pero mabilis niya itong nailagan. Isang sipa ang binigay ko sa kanya pero sinalo lang niya ito. Inangat ko ang suot kong dress at inilabas ko ang nakasukbit kong 38 caliber pistol sa hita ko. Itinuto ko ito sa kanya pero mabilis sa mga kamay niya na naagaw niya ito sa kamay ko at nakalas agad niya ang mga bala nito. Sabay balik niya ng baril sa kamay ko. Sa inis ko'y inihampas ko sa kanya ang wala ng balang baril pero sinalo niya lang ito at inihagi sa kung saan. Sinubukan ko sa kanya ang one-hand shoulder throw nang umikot ako papunta sa likod niya pero ang bilis niya dahil umikot din siya at payapos niya akong sinakal mula sa likuran ko na ikinagulat ko. Sobrang bilis ng kilos niya. Ibig ba sabihin nito ay nagpapatalo lamang sa akin si Felix upang hindi ako magtampo? Naramdaman ko mainit na hininga ni Henry sa may leeg ko kaya napatingin ako sa nakapulupot sa leeg ko. Nasa leeg ko na kasi ngayon ang braso niya pero hindi naman niya idinidiin ang pagkakasakal sa akin. Idinikit niya labi niya sa tenga ko at binulungan niya ako kaya napakunot ang noo ko. Huwag mong pilitin na gumanti ako. Hindi mo magugustuhan. Bulong niya at inis na binitawan ako at muli siyang naupo sa sofa. Nanggigigil ako dahil hindi man lang ako nakatama sa buwisit na Henry na ito. Nanggigigil ako dahil ngayon ko lang napatunayan na sinasadya ni Felix na magpatalo sa akin. Sigurado ako doon dahil nakikita ko kung paano mag-practice si Henry at si Felix. Hindi na nanalo sa kanya si Henry. Mahihinang tawanan ang maririnig sa loob ng room kaya isa-isa ko talaga silang tinitigan pero hindi sila humihinto sa kanilang pagtawa. Huwag kang mag-alala kay Felix. Kung iniisip mo na nang bababae siya, nagkakamali ka. Mula nang makilala ka ng lokong iyon na naging baliw na iyon sa iyo. Hindi yan gagawa ng isang bagay na magbibigay sa iyo ng dahilan para iwanan siya. Pagtiwala ka sa kanya. Kapag sinabi niyang importante ang lakad niya, yun ang paniwalaan mo. Kayong mga babae, puro kayo pagdududa. Ani Henry kaya naghalukip-kip ako sa harapan niya at inirapan ko talaga siya ng bonggang-bongga. Mainit ang ulo ni Pogi. Bulong ni Andrea sabay hagikit. Narinig ko yun. Kung pagnanasahan mo ako'y mag-isip ka muna dahil hanggang kamala ang kaya kong ibigay sa isang babae. Anya, kaya tinaasan ko siya ng kilay. Kaya nakakarma ang lalaking ito dahil sa kamanyakan. Buti nga sa kanya at pinagtataguan siya ng babaeng nagugustuhan niya. Buti na lang at hindi pinatulan ni Andrea ang tinura ni Henry. Pakiramdam ko ay sanay na sila sa pag-uugali ng mga kaibigan ni Felix. Ibig ba sabihin nito ay pinagbibigyan lamang ako ni Felix kapag inaatake ko siya? Yung sa mall na nangyari, sinadya niya ba iyon? Ani ko, umiling naman si Henry. Yung nangyari sa mall kamakailan lang ay aksidente. Hindi niya naisip na pwede kang mabigla.
Pero kung tututuhanin niya, isa man sa pagbanat mo hindi mo maidadaiti ang kamay mo sa balat niya. Ang nangyari sa Milan, si Inner Oasis, lahat ng yun ay pinagbigyan ka lang upang mas maging porsigido ka sa pagsasanay. Well, except doon sa tinuhod mo ang kanyang itlog. Hindi niya ina-expect yun. Ani Henry sabay tawa ng mahina. Umuusok na tuloy ang ilong ko sa inis pero sa isang banda naman ay medyo napangiti ako dahil parang sweet naman ang ginawa niya. Nagpapatalo siya sa akin kahit alam niya na hindi ko siya kayang talunin. Napatingin ako sa aking orasang pambisig. Tanghali na at nagugutom na rin ako. Dito lang ba tayo? Boring naman kung dito lang tayo. Saka nagugutom na ako. Sylvia, let's go. Pupunta tayo sa pinakamalapit na mall para kumain. Ayoko magpakaburo dito habang hinihintay ang pagbabalik ni Felix. Ani ko at naglakad na akong palabas ng suite. Humarang naman ang dalawang kaibigan ni Felix sa malaking pintuan at hindi ako hinahayaang makalabas. Umuusok na talaga ang tenga ko sa galit dahil pakiramdam ko ay mga prisoners kami dito.